Over the course of our campaign, we've heard several cliched arguments. I-expose natin si Eli Camangogoyo. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Abolishing the provincial rate will lead to uncontrolled inflation, capital flight, and can't be afforded by small businesses. These statements are as dated as they are dangerous. Anong source mo? Wala ka man lang pinakitang source kung bakit mo nasabing totoo yung claims mo. Ano yun? Trust me, bro? Tsaka isa pa, kung tataasan yung pasweldo, saan kukunin ng mga nagnenegosyo yung dagdag na sweldo ng mga empleyado nila? Sige nga. Ano yun? Bigla bang malalaglag sa langit? O ikaw ba yung magbibigay ng extra pangbayad sa mga empleyado? I don't think so. They are based on a theory and not updated by experience. Paano ka pumasa ng economics mo? They are not just based on theory. They are proven. Pag tinaas mo ang sahod ng mga empleyado without raising yung productivity nila, saan kukuha nung pambabayad doon sa empleyado para doon sa extrang sahod na hinihingi nyo? Ano? Bibigyan mo ba sila? Oh, hindi mo naman maipaliwanag yun. Puro ka naman ganyan. We must call these statements out for what they are. Nothing more but excuses used to promote an inherently unjust and discriminatory system. All claims, wala man lang pruweba. Diyos mio. Ganito ba yung idol nyo? Porket maganda yung pinagsasabi? Porket kampe sa mga masa ko, no? Pinaniniwalaan nyo without even verifying yung mga pinagsasabi niya? Ay, andali talaga utoy ng mga Pilipino. May kumikita dahil sa diskriminasyon at magaling gumawa ng palusot upang ipagpatuloy ito. Lagi ring tinatanong, Mr. Speaker, kaya ba ng ekonomiya? We answer with a resounding yes. Anong proof? Trust me, bro! Siyempre, economics graduate ako pero hindi ko alam gamitin yung mga pinag-aralan ko. Diba? Puro ganyan lang siya eh. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mismong dokumento na ginamit niya para i-justify yung gusto niya mangyari at ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na ayaw nilang makita. Mr. Speaker, mga kasama kong mambabatas, hindi na po uubra ang lumang palusot na hindi ito kaya ng ekonomiya o malulugi ang mga negosyo. Base sa huling annual survey of the Philippine Businesses and Industry ng PSA, 11% lamang ng kabuang gastos sa negosyo ang para sa pasahod. Oops, suriin natin yung sinabi niya base doon sa mismong dokumento ng PSA. While it's true that 11% ng total expense ay yung pasahod, it does not mean na pwede mo na kagad siyang taasan dahil lang sa 11% yung sa pasweldo. Hindi lang naman pasweldo yung ginagastos ng mga nagnenegosyo para mapatakbo yung kumpanya nila at mabigyan ng mga trabaho yang manggagawa na pinagsasabi mo. At isa pa sa hindi niya diniscuss dito sa pinakita niyang survey ng PSA ay yung revenue per expense ratio. Ang revenue per expense ratio ay nangangahulugang yung kinikita mo kada piso na nilalabas mo. So, nung 2022, ang kikitain ng mga nagnenegosyo kada sa pisong puhunan nila ay 1 peso and 15 centavo. So, kung ang kikitain nila kada piso ay 15 centavo lang, gusto mo pang magdagdag ng 200 peso na wage hike, saan nila kukunin yun? Saan nila kukunin yun, Eli Camangogoyo? Ang hirap kasi sa'yo, magaling ka lang magsalita. Pero yung mga claims mo, wala namang backup yan. Puro ampaw lang, puro confidence lang yung binaon mo dyan. At yung mga bumoto sa'yo, karamihan, functionally illiterate. Ganyan na, kamangmang yung mga Pilipino. Habang ang nangungunang 1,000 korporasyon ay nagtala ng 2 trilyong pisong kita.
Ayan na naman siya sa mga kita-kita, pero hindi niya naman dinidiscuss again yung expense ng company para kitain yan. At given na nga doon sa pinakita niya kanina kung magkano yung kinikita nila kada piso na nilalabas nila. Puro confidence ka lang, Eli ka manggugoyo. Uulitin ko po, Mr. Speaker, 2 trilyong pisong kita noong 2023. Mangmang! Kahit naman 2 trilyon yung kita nila, hindi mo naman diniscuss kung magkano yung ginastos nila para kitain yung 2 trilyon na yan. Ganyan ka-intellectually dishonest. Kaya ang mas dapat po nating itanong, kaya pa ba ng mga manggagawa? Kaya pa ba ng ordinaryong Pilipino na mamuhay sa sahod na halos kapiranggot kumpara sa pang-araw-araw na gastusin? Walang pumipigil sa mga manggagawa na umalis sa pagiging minimum wage. Choice ng mga tao na manatili dyan sa minimum wage. Kasi kung deserve talaga nila ng malaking sahod, yung malaking sahod mismo yung hahabol sa kanila dahil lang sa kung anong kaya nilang gawin at kaya nilang iambag pagdating sa trabaho. Yung basihan mo ng pagtataas ng sahod nakadepende sa awa. Wala kang basihan. Gusto mo lang kumabig ng mga boto kasi nga, yun lang naman yung alam mo. Hindi mo nga mapatunayan na kayang suportahan ng mga businesses yung pasweldo na gusto nyong mangyari. Bravado lang yung gusto mo. Hindi po teorya ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Speaker, kundi aktual na buhay ng milyon-milyong Pilipino. So let me be clear, we will not rest until we abolish the provincial wage system. This is our sacred covenant with our constituents. Puro ka lang naman ganyan. Kaya ka nanalo kasi uto-uto yung mga Pilipino. Pero kung marunong silang suriin kung ano yung kiniklaim mo, walang boboto sa'yo, lalo na yung mga matatalino. This is Pinoy Extreme. Have a good day.